pananampalataya natin nakasalig ito sa salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos na iyon ay matatagpuan po sa Biblia. Ang Biblia po na nagtataglay ng salita ng Diyos, ito po ay punong-puno rin po ng historical facts, punong-puno rin ito ng kaalaman, karunungan, punong-puno ito ng aral, punong-puno ito ng mga pagtutuwid, mga aral na magtutuwid sa ating buhay. Ngunit ganoon pa man, narito rin, mababasa mo rin sa Biblia, some of the worst history ng sangkatauhan. Meron ka rin mababasa na murder. Kaya nga sa pag-aaral natin ng Biblia, kailangan nating matuntunan, okay? Kasi nandyan din, nihayag din sa Biblia, yung gawi ng mga makakasalanan. Nandyan din yung mga kwento ng mga nag-commit ng adultery, nag-commit ng suicide, nag-commit ng mga iba pang mga crimes. Kaya sa pag-aaral po natin ng Biblia, kailangan maingat natin, alamin o pakinggan natin ano ba yung ninanais ng Diyos na maintindihan natin at may sa buhay. Marami pong mga libro sa mundong ito, mga istorya, mga kathang-isip, mga historical facts, at mga tinatawag natin mga sci-fi, fictional, okay? Science fiction, na nagmula dito sa kanilang mga pag-aaral base sa karunungan ng siyensya at ganoon din sa mga incidents na nabuhay o based on the tuntulan story ng mga tao. At yung mga libro na yan, na kwento, inilalathala yan, binabasa ng marami, binibili ng marami, at kapag binabasa nila yon, natutuwa sila. Some of them, marami sa kanila din nagkataglay ng many ideas, nagkakaroon mga logical ideas at iba't ibang mga ideas, pero depende kung anong idea ang pupulutin nila. Sa Biblia po, bakit tayo nakasalig dito? The Bible contains life. Sa lahat ng mga libro sa mundo ito, only the Bible contains life. Dito mo lang po matatagpuan ang totoong buhay. Bagamat ang iba't ibang relihiyon may sarili-sarili silang tinatawag na kanilang mga eskriptura o kasulatan na sinusunod. Pero doon po, hindi nila matagpuan ang buhay. Dahil sa kasulatan nila, hindi nila ma-recognize ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanilang mga tinuturuan, mga katuruan, hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesus. Ngunit sa Biblia, narito ang ipinahayag ng Ama, ang anak ng Diyos, na siyang nagbibigay ng buhay. Sa Judaism, meron silang Torah na binabasa. Yun yung aklat ng kautusan ni Moises. Ngunit bakit wala dito ang buhay? Dahil ang Torah, ito ay utos ng Diyos. Ngunit ang sinumang na nasa ilalim ng kautusan, mamamatay sa ilalim ng kautusan. Kaya kung sa kautusan ka lang nakasalig, sa kautusan ni Moises ka lang nakasalig, kapag nagkasala ka doon, kapag sinuway mo ang utos, then, ano ang katumbas doon? Anong kaparusahan? Kamatayan. Kapag hindi nila kilala ang Panginoon Jesus, hindi sila magtataglay ng buhay na walang hanggan. Sa aklat ng mga Buddhism, books of virtues. So, ang dami dito, punong-puno ng mga life quotes o life logic o philosophical ideas na dapat kung paano mamumuhay ng mapayapa, matiwasay ang isang tao. Punong-puno po ang katuruan ng mga Buddhism. Pero kahit na gaano sila magpakahirap, magpakapagal sa pag-aaral ng sa buhay ng kanilang mga virtue, hindi po nila matatagpuan ang buhay. Dahil wala sa kanila ang katotohanan. Dahil ang tanging Panginoong Jesus lang po natin ang katotohanan. Siya ang Espiritu na nagbibigay ng buhay. Ang mga salita ng ating Panginoong Jesus na inihayag sa Biblia, ito ay buhay. Ito ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga sabi niya,
flesh counts for nothing. The Spirit gives life. The words, ang mga salitang sinabi ko, sabi niya, ang laman ay walang halaga. John chapter 6, verse 63. Buksan po natin. Ano? John 6:63. Makipag-bukas ko po kayo sa akin para maintindihan po natin, makikita nyo rin po yung aking sinasabi. Baka mamaya sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Okay? Kaya nga po, lagi ko yung sa mga kapatid natin, lagi namin kayong hinahasa sa pagbabasa ng Biblia upang sa ganun, mas mapadali yung ating pag-aaral. Dahil nabasa na ninyo, ano? Pero sa mga bago, alam ko po na ito rin ay dapat ko muna i-head sa inyo. Sabi po, ano, sa John chapter 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay, hindi ito magagawa ng tao. Yung tao na to sa ibang salin, hindi ito magagawa ng laman. Okay? Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay ng buhay. Basahin po natin sa NIV. The Spirit gives life, the flesh, kaya nga laman, the flesh counts for nothing. Walang halaga ang katawang lupa. O ang laman. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Kaya nga sa tuwing napapakinggan natin ang tinig o katuruan, aral ng Panginoon Hesus, katuruan na anong nangyayari sa atin. Hindi ba't naiibsan yung ating mga nararamdaman sa ating kalooban? Why? Napapakinggan natin yung buhay. And then, kapag sinunod po natin ito, nararanasan natin na totoo nga, even in our flesh, nagtataglay tayo ng buhay. Sabi nga ni Pastor Grace gabi, kapag ang isang tao nagkakasakit na o nanghihina, ano ba ibig sabihin nun? Totoo naman. Lahat ng tao na nagsisimula ng manghina, nagkukulang na sa buhay. And that is true. Ngunit ang Biblia po, kahit na ito ay punong-puno ng buhay, kung hindi naman natin bibigyan ng otoridad sa buhay natin, ang mga salitang atin napapakinggan, all of our knowledge, lahat ng mga nalalaman natin sa isipan, walang saysay. Kahit na kabisado mo ang Biblia, memorize mo ang Biblia hanggang sa mga verses, kung hindi mo ito bibigyan ng otoridad sa buhay mo, baliwala ang lahat ng yan. Mananatili lamang itong knowledge in the brain. Nandito lang siya. Nalalaman mo pero hindi mo sinusunod. Ano ba ibig sabihin ng pagbibigay ng otoridad? Kapag sinabi mong binibigyan ng otoridad, alam mo na sinusunod mo at alam mo sa sarili mo na dapat mo itong sundin. Dapat mo itong gawin. Dahil, ano ba ibig sabihin nun? Kapag otoridad ka, kapag may authority sa'yo, kapag hindi mo ginawa ito under the authority, ayon sa utos ng isang otoridad, anong mangyayari sa'yo? Maaari ka niyang parusahan o maaari ka niyang patayin. So, ano ba yung pagbibigay natin ng otoridad? Paano ba yun? Kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos, gagawin natin ito na as if kapag hindi natin ginawa, mamamatay tayo. Yun po yung pagbibigay ng otoridad sa salita ng Diyos. Kaya, gaano man yung mga iniisip natin na taliwas na parang pag ginawa ko ito, ano na mangyayari sa aking buhay? Ano na lang iisipin ng iba? So, dito papasok yung pagkakataon na kailangan mo ng talikuran yung dati mong kaisipan. Dahil narito yung sinasabi ng Diyos, if you are willing, kung tuloong gusto mong magtagal ng buhay, gawin mo ito sa kabila man na makakahiya-hiya sa harapan ng maraming tao. Dahil sabi niya ng Panginoon Hesus, kung ikakahiya mo ang salita ng Diyos o ang Panginoon Hesus sa harapan ng tao, ikakahiya ka ng Panginoon Hesus sa harapan ng kanyang Ama pagdating ng panahon niyo. Hallelujah. Tandaan po natin, without giving the authority, kapag hindi natin binigyan ng otoridad ang salita ng Diyos sa ating buhay, hindi mo rin mararanasan maging yung tinasabi nating healing, kagalingan.
Kaya magtataka ang maraming tao, bakit sila nararanasan nila yung healing, yung kapagalingan sa ganito, just by having faith. Kasi iba yung pagbibigay nila ng otoridad sa salita ng Diyos. Ano? Meron silang binibigyan talaga nila ng diin, na as if alam nila na kapag hindi nila sinunod yun na ang huli ng kanilang buhay. Yun po, ganun po natin ibigin o irespeto ang salita ng Diyos. Dahil sabi nga, kung katatakutan natin ang salita ng Diyos, dito magsisimula ang karunungan. At kapag nagtaglay ka ng karunungan, unti-unti mong maintindihan later on kung ano pa ang mga pinapasabi ng Diyos o ninanais ng Diyos sa buhay mo. Bagamat oo, alam natin na sa pagsunod sa lahat ng mga salita ng Diyos, maraming mga challenges, maraming mga paghihirap and sufferings. Ngunit dito papasok na kung ikaw ay may pananampalataya sa salita ng Diyos, hindi mo dapat walain ang pananampalataya even in times of sufferings. Dahil tandaan mo, unang-unang dumanas ng sufferings na yan, hindi naging exempted ang Diyos sa mga bagay na yan. Dahil ang Diyos mismo pumarito at dinanas niya all of the sufferings of men. Kaya hindi po natin maipagkakaila that God is, o hindi natin maisusumpa sa Diyos na God is unfair. Dahil isa naman siyang Diyos, kaya hindi niya alam ang paghihirap ng tao. Hindi po natin pwedeng isumbat sa Kanya yon. Dahil ang Diyos ay pumarito. Kaya nga, ano ba ibig sabihin? God came to us in the form of flesh. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, anong tinawag sa Kanya? Ano ang tawag sa Panginoong Hesus? Nung sinabi kay Maria na magsisilang siya ng anghel at tatawagin siya, siya ay tatawagin na Emmanuel. Sa Matthew 1:23, na kinote po ito sa Isaiah 7:14. Ano ba ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Dito pa na po maiintindihan mo na dapat Napakalinaw na po na ang Panginoon Hesus ay Diyos. Kaya nga tinawag siyang Emmanuel because God with us. Ang Diyos kasama natin. Napakalinaw na po ebidensya yun. So, ang ating Panginoong Hesus pumarito in the form of flesh. And dito niya naranasan even all the kinds of temptations, maging lahat ng uri ng panunukso ng dyablo. Kaya hindi natin pwedeng isumbat sa Diyos na yung ginagawa natin na ako ay tao lang, yung sinasabi kong kaisipan ng tao na tao lang ako, natutukso ako Kaya okay lang, gawin ko, patuloy ang mga to kasi tao lang ako. Hindi Mayroong pamantayan ng Diyos kasi nga, ang ginawa ng Panginoon Hesus, ang mga naging kahinaan ng katawan natin, pinagtagumpayan niya. At ang bagay na yon, ipinagkaloob niya sa atin upang din atin mapagtagumpayan. Kaya nga, binigay niya sa atin ang banal na Espiritu upang tulungan tayo na mapagtagumpayan din ang mga naging kahinaan ng tao. The first temptations. Tandaan ba natin, kahit na tinukso ang Panginoon Hesus, kailanman hindi nawala yung pananampalataya niya sa iniutos sa kanya ng Ama. And that is faith. Kaya nga maging sa panahon ng mga panunukso o tukso, kailangan po hindi tayo mawala ng pananampalataya. Unang temptation sa kanya, gutom, pagkain. Ito ay kahinaan ng tao na maging ang Panginoon Hesus pinagtagumpayan niya. Ang tao in the Old Testament, hindi nakapagtagumpay ang tao dito. Why? Ito ang naging kahinaan ni Esau na hindi niya napagtagumpayan. Na yung glory ng kanyang pagiging firstborn o unang pagiging tagapagmana, supposed to be ng blessings, ipinagpalit niya sa isang mangkok ng sabaw dahil sa sobra niyang gutom. Ngunit ang Panginoon Hesus natin, nung siya ay tuksohin ng dyablo, supposed to be yung bato. Gawin mo itong pagkain. Pwede naman, kaya niyang gawin yon. Pero sabi nga ng Panginoon Hesus natin, hindi lang sa tao o sa tinapay nabubuhay ang tao.
kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, nakita po natin paano napagtagumpayan o paano ginapi maging ang ating Panginoon Jesus ang kahinaan ng tao. Siyempre, nung panahon na yun, nag-fasting siya, 40 days. Ikaw ba naman, 40 days na nag-fasting ka, gutom ka na. At yung bilang Diyos, kaya naman na ng bato, gawin talagang tinapay. Pero bakit hindi niya ginawa? Temptation of the devil. Kasi, andun yung focus ng Panginoon Jesus. Yung focus niya sa pananampalataya. Naging mahina rin po ang Panginoon Jesus natin dahil nasa flesh siya. Nasa katawang lupa siya. Pangalawa temptation sa kanya, yung subukin ang Diyos. Pangunahan ang Diyos. Siyempre, alam din naman, okay? Paano ba yung sabi ng Diablo? Dinala ng Diablo si Jesus sa tuktok ng templo at sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat na ikaw ay sasaluhin ng mga anghel. Sinabi ito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato paamoy hindi masaktan. Alam naman to ng Panginoon. Si Diablo lang ba nakakalam ito? Alam ito ng Panginoon Jesus. Pero ang tanong, hindi niya pinangunahan ang bagay na ito. Sino in the Old Testament ang hindi nakapagtagumpay dito at pinangunahan niyang Diyos? Haring Saul. Yung naging kahinaan din ni Haring Saul, hiniredeem ng Panginoong Hesus sa mga tao na yung kasalanan yun ng tao ay kaya na rin pagtagumpayan if we will have the humble heart to continue kung magkakaroon tayo ng pusong pagpapakumbaba na magpatuloy ayon sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na huwag mong susubukin ang Diyos. Kailan lang kagabi lang nakakita ako ng isang news reel, ni-reels sa talaga yung pastor na nag-preach ng healing ng Panginoon Jesus na yung hindi ka kapag kahit kagatin ka ng ahas ay hindi ka anong dala-dala niya? Sa pulpito siya, hawak-hawak na yung ahas. Tapos tinuklaw siya dito ng ahas. Di dumugo-dugo na. O maya-maya, inaakay na siya. Wala nang hinana. So, huwag mong susubukin. Ginamitan niya ng Mark 16:16. Ginamitan niya ng Mark 16:16 na kahit na makagat kayo ng ahas, hindi kayo Pero yung sinasabi dito ng Panginoon Jesus, yung hindi intentional. Patulad kay Pablo. Yung kay Pablo, hindi niya intentional yun. Dahil siya, namumulot siya ng panggatong, biglang may lumabas na ahas, natuklaw siya. Pero, pinagpag lang niya ito. Hindi siya natakot. Because alam niya kung ng Diyos ay magagamot. Yun hindi mo intentional. Pero yung ikaw naman, alam mo na nga na ang ahas ay makamandag at talaga namang susubukin mo ang Diyos sa pulpito pa, dala-dala mo yung ahas at tituklawin ka, ay talagang mamamatay ka. Kasi, arrogante ka eh. Diba? Pinapangunahan mo ang Diyos. Kaya nga sa totoo lang po, huwag natin pangunahan ang Diyos even sa mga decisions natin sa buhay natin. Even in the ministry. Alam nyo, yung mga pagpapagal mo sa ministry na akala mo gagawin, yung ginagawa mo ay para sa Diyos naman to, kailangan mo gawin. Kailangan mo gawin ito, mga bagay na to. Pero mamaya, kung hindi pa naman kasi iniuutos ng Diyos sa iyo, lahat ng mga effort mo mawawala ng saysay. There are times na ang Diyos ang magkukuman sa iyo what to do, kung anong dapat mong gawin. During that time na kinuman ka niya, you have to move. Pero may pagkakataon na pag sinabi ng Diyos, stay still. Stay still at ako muna, sa akin muna ang laban. Stay still, I will prepare your way. Muna. Ang Panginoon Jesus, bago siya pumarito, bago siya nag-ministry, yung panahon na kanyang hindi pa siya nahayag, bago ang kanyang public ministry. Diba? Hindi naman pa ganun kahayag ang kanyang buhay. Pero sino ba? Mayroong isinugo ang Diyos para mag-prepare ng daraanan niya at wala iba kundi si John the Baptist. At nang maihanda na inihayag na ni John the Baptist, ang sabi niya, ngay paparating na mas higit pa sa akin. And then, I am the one calling in the desert, prepare the way for the Lord.
Kasi ang Diyos muna ang maghahanda. Kaya nga kapag sinabi niya, wala ka muna tatrabahuhin. Wait lang. Wait. Ang palakas naman. Ano? So kailangan mo muna, ibig sabihin, hubugin ang sarili mo sa ayon sa pamantayan ng Diyos. Hubugin mo lang. Sige lang. Manatili ka lang sa pagsunod. Manatili ka lang sa aaral sa salita ng Diyos hanggang sa ma-equip ka na, and then there will be a time tatawagin ka ng Diyos, oh, that is ready. This place is ready, go. Ganun yun eh. Kasi kahit na anong pagpapagal mo, hirap mo, sakripisyo, effort, and even spending a lot of money, kung hindi pa pinapagawa ng Diyos, all of those things masasayang na. Kaya nga napakahalaga na pakinggan natin ang tinig ng banal na Espiritu. Kaya nga yung ating pagkaisipan na, bakit hindi dito? Bakit doon? Kaya nga pangunguna sa Diyos yun eh. Kapag may pinagagawa, bakit hindi doon? Bakit doon inuuna? Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Yung kaisipan yun, kapag meron tayong kaisipan gano'n din, pinangungunahan po natin ng Diyos, hindi tayo nagpapakumbaba sa Kanya. We have to learn to submit. Kailangan matuto tayo mag-submit sa Kanya. Hallelujah? Okay? Yun yung pangalawang temptation sa ating Panginoon Jesus. The third temptation, ano? Splendor. Okay? Ano bang ibig sabihin ng splendor na yan? Okay? Pagkatapos dinala naman siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Okay? Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. Sagot ng Panginoon Jesus. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ang Diyos lang ang paglingkuran mo, hindi ang diablo. Pag sinabi po natin splendor, andyan na po lahat. Wealth, kayamanan, lust, lahat na ng luho, luxury and lust, andyan yan lahat. Power. Influence. Lahat po lang yan, andyan na sa splendor. Pero ang Panginoon Jesus, alam niya kung ano ang meron sa laman. Alam niya ang katotohanan dahil alam niya galing siya sa Diyos. Kaya hindi niya kailanman ipagpapalit dahil may mas maganda pa. It's not, hindi itong splendor ng mundo ito, hindi ang karanyaan ng mundo ito ang dapat natin hangarin. Dahil alam naman niya, mas higit pa yung kaluwalhatian niya doon sa langit. At alam niya, yung splendor of this world, ano lang yan? Parang basura lang sa kanya. Yun ang mga bagay na itinuturo o inahayag sa atin ng Panginoon Jesus. Kaya nga lagi yung sinasabi, huwag ninyong mahalin ang mundo ito, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa mundo ito. Kundi, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dahil siya mismo, kung siya na Diyos ay galing, na anak ng Diyos at galing mismo sa Diyos, hindi siya kailanman magsisinungaling that heaven is real. That hell is real. Na ang kaharian ng langit ay totoo, ang impyerno ay totoo. Lahat ng ito dininay ng ating Panginoon Jesus. In the form of flesh. Sa kabila ng kanyang kahinaan na nasa form of flesh. Huwag mo sabihin na hindi nakaranas ang Panginoon Jesus ng pagkalungkot sa emosyonal, nasusulat. And Jesus wept. Naranasan niya ang mga pighati. Naranasan niya ang mga emotional na paghihirap ng mga tao. Pero hindi yun ang kanyang pinakinggan. Kundi mas pinakinggan niya, ano ba yung pinapagawa ng Ama sa akin? Nag-focus siya doon sa pinapagawa ng Ama despite of the many distractions. That is faith. Ang Panginoon Jesus natin, He was mocked, inalipusta, ininsulto,
physically assaulted. Inassault siya. Pinahirapan physical. Pero ang pananampalataya niya kailanman hindi nayanig. Sasabihin, pero pastor, hindi ba Diyos siya? Bakit siya kailangan mo ng palataya? Yes! God has faith. At ang pananampalataya ng Diyos ay ang kanyang salita na alam niya mismo ang lahat ng kanyang sinasabi mapangyayari. Kaya, kung sinabi niya that heaven is real, mapangyayari. Kung sinabi niya na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka susunod sa Kanya, ito ay mapangyayari. Kapag sinabi niya na ito ang gawi para patungo sa buhay na walang hanggan, at ang sinong sumusuway sa lahat ng ito, mapaparusahan, lahat ng yan, mapangyayari. At pag sinabi niya, ang hindi naniniwala sa akin, sila ay tatapon o mapapahamak, mapangyayari. Yan ang pananampalataya ng Diyos. Kaya nga hindi nayanig ang kanyang pananampalataya. Dahil alam niya kung ano yung meron sa kabila pa ng katawang lupa o ng laman. He knows what is beyond the flesh. Alam niya ang buhay pagkatapos ng ating laman. Hindi siya nagsisinungaling. Maaaring isipin ng mga tao na siya ay nababaliw. At marami ang nag-isip na siya ay nababaliw. Kaya nga nung during that time, naghahayag sila dahil ang Panginoon Jesus kung ay, di ba, nagkumakalat na siya nagpapagaling, na siya ay naghahayag. And then, ano ba? Kiniklaim niya na siya ay isang na anak ng Diyos. Ibig sabihin, kiniklaim niya na kapantay siya ng Diyos. So, ano ang sabi ng mga tao sa kanya? He was out of his mind. Nababaliw, nasisiraan na siya. Maging ang kanyang mga kamag-anak, hindi naniwala sa kanya. Kaya nga nung isang incident na pumunta siya sa isang lugar, ano? Sa Mark chapter 3, verse 21. Maging ang kanyang pamilya pumunta na doon para siya ay kunin pagkat sabi na he was out of his mind. Mark 3:10. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kasambahay dito, when his family, kasambahay, sila ay pumaroon upang sawayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya ay nasisiraan ng bait. Because they say, the family heard about this, they went to take charge of him for they said, he is out of his mind. Maging ang mga pamilya na, pumunta na ron para sawayin siya. So ganun, naging na-persecute ang ating Panginoon Jesus. Pero ang tanong, kung ang isang tao o ang madman nasisiraan ng bait o ng ulo, sino ang sisiraan o ang sinong baliw ang makakasagot sa mga tanong ng mga Pariseo na mahihirap na sa pagsagot mo ay hindi ka magkakasala sa kautusan at hindi ka magkakasala even sa mga Romano. Hindi ba't sinubok pa siya ng mga Pariseo? No, dapat ba magbigay tayo ng tax o hindi? Ngunit anong sinagot niya? Sa kanya sagot, hindi kailanman nagkasala pa ng Jesus maging sa kautusan ni Moises. Sinong baliw? Sinong baliw na tao nakikilalanin ng mga demonyo ang kanyang otoridad at sila'y susunod sa kanya? Nung nagpalayas ang Panginoon Jesus ng mga demonyo, nababaliw ba siya? Di dapat tinawanan na siya ng mga demonyo. Dapat tinawanan lang siya ng mga tao, pero hindi. Even maging ang mga demonyo, alam nila yung otoridad ng Panginoon Jesus at alam nila ang katapatan ng kanyang salita ay hindi mababalik. Sinong baliw ang susuwayin ang tubig at ang hangin, tumahimik ka at susunod? Nababaliw ba ang ganitong klase ng tao? Pero in the point of view ng mundo,
Siya nga ay baliw, pero dalawa lang yan. Sino ang baliw? Ang mundo o ang Panginoon Jesus? Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang mundo o ang Panginoon Jesus? Kapag ikaw sumunod sa katotohanan, kapag tayo nasa katotohanan sumusunod sa Panginoon Jesus, ang tingin sa atin ng mundo ay baliw kasi iba. Iba yung form nila. Iba yung gawin ng mundo ito. Pero dalawa lang yan. Sino ang baliw sa atin? Tayo na sumusunod sa Panginoon Jesus o ang mundo? Tandaan po natin sa mundong ito, yung mga dating o mga dapat na ikinahihiya, yung mga baluktot na bagay, yun na ang ikinasisiya ng mundo ito ngayon. Na kapag ikaw na ay tumatahak sa katuwiran, ikaw na ay tumatahak sa tamang landas, ikaw pa yung tinatawanan ng mundong ito. Tandaan po natin yan. Kaya, kung ikaw ay nababalik sa harapan ng mundo dahil sumusunod ka sa katotohanan, sa tapat o sa katuwiran ng Diyos, then, ito yung tinatawag sa atin ng our persecution. Kailangan mong panindigan. Kailangan natin panindigan. Kaya nga, sinabi ng Panginoon Jesus, huwag natin ibigin ang mundong ito. Nasusulat, do not love the world. Dahil ang sino mang umiibig sa mundo ay nagiging kaaway ng Diyos. Dahil ang gawin ng mundo ay laging taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag po natin patuloy na ipamper yung ating mga sarili na lagi tayong sumusunod, lagi tayong nakikitrend sa mundo ito. Kailangan saliksikin natin, unawain natin ano ba talaga yung nararapat na pamumuhay. Dahil oo, marami talaga, mas marami nga, kaya nga kahit sa Revelation, maraming mahihikayat si Diablo na kanyang mga sundalo, tauhan, lalabanan nila, makipagdigma sa mga anak ng Diyos. Sindami ng buhangin. Marami talaga ang bulag sa mundong ito. Marami talaga yung mga ayaw, ituwid ang kanilang paniniwala na sinasabi na ng Diyos na mali. Susunod ka ba sa kanila o ikaw yung isa sa mga parang sasalungat upang sumunod lamang sa katwiran nating Diyos? Ang Panginoon Jesus po, no? Sa pagpapahayag niya na siya anak ng Diyos, ay pinapantay po niya ang kanyang sarili sa Diyos. Pero, hindi po sinabi sa Biblia, o hindi ito budaanan ng Diyos na nagsinungaling ang Panginoon Jesus. Kaya nga hindi nagsinungaling ang Panginoon Jesus. Sa pagsasabi niya na siya anak ng Diyos, nakapantay niya ang Diyos, dapat pinarusahan na siya ng Diyos. Pero hindi. Inusig man siya ng tao, pero hindi siya pinarusahan ng Diyos. Bakit? Pinatotohanan pa ng Diyos na ang lahat ng salita ng Panginoon Jesus ay katotohanan. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Mga kamangha-mangha na sinabi pa niya na ang Diyos Ama ang nagsugo sa kanya. Na ang mga sinasabi niya at ang ginagawa niya ay ayon mismo sa naghayag sa kanya, sa nagsugo sa kanya, ang Ama. Kaya nga paano natin pabulaanan ang mga bagay na yun? Hallelujah! Maraming mga tao nagsasabi na si Jesus, maaaring siya ay bulaang propeta. Sinasabi nila na he's a false prophet. Pero tandaan po natin, mababasa mo in the Old Testament, napakarami po sa kanila na nagpahayag, nagpatotoo. Ang mga propeta in the past, hindi sila nag-claim na sinabi na marami ang may darating o marami ang darating sa pangalan ko at sila rin ay maghahayag o gagawin din nila, manlilin lang. Ngunit yung mga propeta, bago ang Panginoon Jesus, lahat sila naghayag na magsusugo ang Diyos sa iyo, may darating na kasunod ko. Maging sa panahon ni Moises, sa panahon ni John the Baptist, si John the Baptist po ang kinikilala the greatest of all prophets in the Old Testament. Bago ang Panginoon Jesus, na walang nang higit pa sa kanya, sabi niya, na isinilang by a woman. Pero, maging si John the Baptist, pinatutuhanan niya na hindi siya ang Kristo, kundi meron pa higit sa kanya na kasunod.
At nung pinatotohanan niya kung sino yon, ang Panginoong Hesus na dumating, pinatotohanan nila ang Panginoong Hesus yun. At doon pa lamang po, na dumating ang Panginoong Hesus, siya pa lang ang naghayag na nagsabi, marami ang darating sa pangalan ko. So, sino ang false prophets? Yan po ang dahilan kung bakit hindi kayang kilalanin, tanggapin ng mga Muslims, Judaism, Judaist, ang Panginoon Hesus. Dahil iniisip nila na hindi pa siya. Pero hanggang ngayon, hinihintay pa nila ang kailang prophets. Pero sinabi na ng Panginoon Hesus, pag hindi siya kinilala na siya yung isinugo na Kristo na para sa kanila, then the rest, they are already, sila po ay mga bulaang propeta na darating. So, balik tayo, ang Panginoon Jesus po, no? Dinanas niya ang lahat ng ito, mga pasakit, all the pains, lahat ng mga sufferings, pero ang pananampalataya po niya, hindi niya ito kailangan, o hindi ito nag-flinch, hindi ito nayanig, hindi siya nagkaroon ng kaisipan na kailanman ay iiwanan niya. At huwag mo rin iisipin na ang Panginoon Jesus ay hindi dumaan sa panahon na parang nagtakip ang langit sa kanya dahil dinanas din po yan ng ating Panginoon Jesus. Kailan ba naranasan ng Panginoon Jesus na parang sarado ang langit? Parang sarado ang lahat? Kailan? That moment na siya po ay nasa krus. Ano ang sabi niya? My God, why have you forsaken me? Ang Panginoon Jesus po, hindi sa kino-question niya ang Diyos sa panahon na to. Ngunit inihahayag niya na during that time na siya rin dumanas na parang sarado ang langit sa kanya. Pero, andun pa rin yung pananatili niya na manatili sa pananampalataya, manatili sa iniutos ng kanyang Ama. Bakit? Kasi kung kinwestiyon niya ang Diyos na gano'n, talaga nagko-question siya, dapat sinabi na lang niya sa lahat ng marami, sa lahat nila ng mga Pariseo, nagsisisi na ako sa ginawa ko. Alisin niyo na ako dito, tama kayo. O di ba? Pwede niya during that time pagsisihan o lumuhod sa mga Pariseo at sabihin na sila ang tama. Pero hindi niya yung ginawa dahil alam niya ang katotohanan at nanatili siya sa inuutos sa kanyang Ama. Nanatili siya sa paninindigan sa salita. Sa pananampalataya. Ito yung aral na ang Panginoon Jesus mismo, dinanas niya bilang tao na sinasabi niya, I have overcome the world. Take heart. Kaya nga sinasabi niya sa atin ngayon, tayo rin makapagtatagumpay sa atin naman. At sabi ni Santiago, sino ang makakapagtagumpay sa mundo ito kung sila lamang nananalig o kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos? There will be times na nakakaranas tayo sa buhay natin na parang sarado ang langit, pero even during that time, we have to keep our faith. Sundin, gawin lang natin kung ano ang pinapasabi sa atin. Gawin ng Diyos, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Pwede naman na sana. Kung ginawa ng Panginoong Jesus yun, at iniwan niya, tinalikuran niya yung kanyang misyon, hindi po siya ma-enthrone. Hindi siya matutuloy na maghari sa langit. Kasi hindi niya natapos. Pero alam kasi ng Panginoon Jesus kung ano yung higit pa sa kabilaman na naranasan niya mga sakit, ang sakit sa Adaman, ay alam niya kasi yung katotohanan na mas higit pa doon. Yun yung patuloy na inihahayag sa atin ng Panginoon Jesus na totoo ang kaharian na kanyang inihahanda para sa lahat na mga kumikilala sa Kanya. Na kahit na dumating sa punto natin na parang nanghihina tayo sa ating pananampalataya, parang nanghihina tayo na parang sarado ang lahat, then we must continue, patuloy ka lang na tumupad sa sinasabi ng Diyos, of course. And God will be with us. Sabi niya, hindi tayo tatalikuran ng Diyos.
Sa kabila ng sitwasyon yun, nagkaroon din po ang Panginoon Jesus na mga times sa buhay niya na may pagpipilian siya. Pipiliin ba niya yung kanyang sarili na kaisipan o susunod pa rin sa pinapagawa ng Diyos? Nung siya ay nananalangin, Ama, kung maaari lamang, alisin mo sa akin ang kupang ito. That time, yun po ay kalooban ng ating Panginoon Jesus. Ngunit, sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So kung pinangunahan ng Panginoon Jesus yun na alam naman niya alam naman niya kung paano sa uusigin, alam naman niya kung paano siya mahuhuli, di sana tumakas na lang siya. Sana pumunta na sila sa ibang lugar dahil alam niya, nahuhulihin na siya. Pero nandun pa rin kasi yung alam niya na ang kalooban ng Diyos ay hindi yung pagtalikod niya doon, kundi ang kalooban ng Diyos sumunod sa pinapagawa ng Diyos. So even to the point of death on the cross, kaya nga maging sa kamatayan man sa krus, tinupad ng Panginoon Jesus ang lahat na ito, and that's why He was enthroned. Kaya nga in Philippians, di ba, binabasa natin, kaya nga ibinigay sa Kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Upang sa gayon, sa pangalan ng Panginoon Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat. Ang nasa langit, nasa lupa, maging nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magsasabi na si Jesus ay Kristo sa ikalululahati ng Diyos Ama. Ang pananampalatayang yun po, una sa lahat, hindi lamang, okay, marami sa atin, sikat na sikat, kinikilala nga natin yung mga the faith of Job, the faith ng mga ganito, Messiah, pero sa totoo lang, higit sa lahat, ang pananampalataya po na itinuro sa atin ng Panginoon Jesus, even in the time of suffering, hindi po yan itinuro ng Panginoon Jesus na hindi po niya ginawa. Hindi nagturo ang Panginoon Jesus ng isang bagay na hindi niya nakayanang gawin. Lahat na itinuturo po niya sa atin, lahat din po ng pinapaturo sa kanya, kanyang mga alagad, itinuro niya, lahat yon pinagdaanan niya at pinagtagumpayan niya. Kaya hindi mo pwede sabihin na ipokrito siya nagtuturo. Marami sa atin mga ipokrito magturo, hindi ba? Marami sa atin nagtuturo lang tayo pero hindi natin ginagawa. But Jesus, never siya nagturo o nagsabi ng anuman ay pinagawa sa atin, sa kanyang mga disipulo, na hindi niya ginawa. Kaya tinuruan niya ang kanyang disipulo na kailangan niya mag-suffer for the sake of my name. Sabi niya, para sa kapangalan ko, ay maghihirap kayo, kayo ay usigin. Ngunit sabi niya, pagtiisan ninyo, manatili kayo. Sa tingin nyo, kung iyon hindi ginawa ng Panginoon Jesus yung pananatili, even sa suffering, maniniwala ang mga disipulo. Sasabihin siguro ng mga disipulo, hindi mo naman nagawa yan Paano kami magpapakamatay sa hirap na gano'n, hindi mo nagawa, di ba? Ganun ang kaisipan ng tao. Paano mo gagawin yan? Paano mo kasusundin? Ikaw nga, hindi sumusunod. Ganun tayo, di ba? Pero hindi natin pwede sumbatan ng ating Panginoon Jesus na ang hirap naman ang pinapagawa niya, di ba? Ikaw, subukan mo sa iyong kumpanya, di ba? Utusan ka ng boss mo na hindi naman niya ginagawa, hindi niya kayang gawin yung mga pinapagawa sa iyo. Di ba? Ang hirap sundin. Ang hirap gawin. At ang hirap talaga na paniwalaan siya. Kaya nga ang Panginoon Jesus, He is faithful. Totoo maasahan ang kanyang salita. Amen? Ganon din po tayo, no? Ang pananampalataya natin, it's not about knowing the truth. Hindi dahil sa alam mo lang ang katotohanan, alam mo na. In choosing, sa pagpili natin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, kailangan po natin magkaroon ng pusong nagpapakumbaba, ang pusong nagsusumite, a heart that submits to the Word of God. Simple lang yan. Parang ganito lang po yan. Parang isang tao na desperado na naghahanap ng trabaho. Kapag maghahanap ka ng trabaho, of course, mag-a-apply ka.
At syempre, when you are applying for a job, dahil wala ka kahit ano pa yan, wala kang kakayahan, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo kumita, kailangan mo ng pera. Kasi, ano ba ang pera ngayon? Sabi ko nga po, sa Biblia, ang Biblia nagtataglay ng buhay. Ano ang sa mundo ito, ang kinukonsider na buhay? Money. Money, pera. Bakit? Kapag wala kang pera, mamamatay ka kasi hindi ka makapasok sa ospital. Kapag wala kang pera, hindi ka makabili ng pagkain. Kapag wala kang pera, hindi ka makabili ng gamot kung may sakit ka. Kaya nga, money is considered life dito sa mundo ito. Kaya marami nagpupumahog sa pera. Pero, how about your spirit? How about your soul? How about ang kaluluwa mo? Kaya nga ang pera, kapag sa tao naghahanap ng trabaho, pera talaga. Ang hinahanap niya, ikaw ba naman? Ma-apply ka ba ng trabaho na magtatrabaho ka tapos hindi ka sasahuran? Sinungaling ka, sabi nga naman nag-i-interview eh. Magkano ang sasahurin pag sinabi ba ng interview? Magkano gusto mo sahod? Sasabihin mo ba, ay hindi, kahit di nyo ako sahuran, magtatrabaho ako sa iyo. Sa tingin mo maniniwala yung interviewer sa'yo? Sinungaling ka, bakit ka pong nag-apply sa amin eh? Ang kaya nga na pa rito dahil alam mo pasasahurin ka namin, di ba? Kaya ka nag-apply. Same thing with us. Diba? Kailangan natin ng buhay, kaya tayo gusto natin tumabaho. So, it means you are begging. Ngayon, ang tanong, kapag ikaw nag-apply sa trabaho at wala kang alam, kasi wala kang experience, hindi mo alam kung paano gawin yung trabaho, pero ang tatanong sa'yo na interviewer, are you willing to learn? Ano sasagot mo? Of course! Kasi kailangan ko, willing akong learn, willing ako matuto, willing akong sumunod sa lahat ng patakaran nyo. Tama! And that's how. Ganon din sa pagpasok sa kaharian ng langit. Ganon din sa pagpasok sa pananampalatayang Kristiyano. Dahil tayo wala tayong alam sa katotohanan. Hindi natin alam kung paano sundin ang Diyos. Then, kapag pumasok ka sa relasyon mo sa Panginoong Jesus, then you must also have that heart that ikaw rin, willing kang matuto, willing kang sumunod sa lahat. Dahil alam mo, kailangan mo ng buhay na espiritual. Kailangan mo ng buhay na walang hanggan. Kailangan mo ng totoong buhay na mananatili magpakailanman. Yung buhay na maging dito sa mundo ito ang kayo magpapanatili sa iyo. Sa mundo ito, ano pa ang buhay? Huwag mong sabihin na hindi mo kailangan ng espiritual. Bakit? Marami sa mundo ito, they have a lot of, nasa kanila ang lahat ng wealth, materials, pero with lacking about the spiritual strength, anong ginagawa nila? Nagpapakamatay. Dahil wala silang spiritual life. Tayo din po, lahat ng tao kailangan ng spiritual na buhay. Kaya nga, when you are willing to learn, then, you must be willing to do. Ang Diyos, despite yung papagawa sa'yo, hindi mo ito forte, hindi mo ito expertise, kahit na mahirap sa'yo, alam mo, gagawin mo yun eh. Hindi tayo pwedeng mamili. Kasi, yung kalagayan natin, kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng buhay. So, kahit sabihin mo hindi ka pwedeng magreklamo, hindi po kasi hindi yan ang expertise ko. Hindi ko po kasi yan naaral yan eh. O, diba? Hindi mo pwedeng isumbat na ganun. Ay, hindi kasi yung bahagi na suit sa puso ko, yung hindi sakto sa aking prinsipyo, hindi yan pasok sa aking mga paniniwala. O hindi yan pasok sa aking kakayahan, hindi mo pwedeng isumbat na ganun. One of the, may isa akong nakita, pinost niya. Anong tinatanong niya? Sabihin niyo nga sa akin, anong religion ang babagay sa akin? Sa totoo lang tayo po, hindi dapat natin na namimili na reliyon na ibabagay natin yung sarili natin base sa ating karakter, base sa ating sariling kagustuhan. Sasabihin natin, kasi ganito ako. So dapat, anong naranapat sa aking religion dito? Hindi. Ang katotohanan sa Panginoong Hesus, hindi ang sarili natin ang pagkikibagayan ng Diyos.
Kasi inuutosan mo ang Diyos. Ay, ganito kasi ang karakter, so ikaw na Diyos, dapat ikaw mag-submit sa akin. Kasi nga ganito ako. So dapat mag-adjust ka sa akin. Ganun ba ang pananampalataya? Hindi. Tayo ang magsasubmit sa panuntunan ng Diyos. Kaya nga kailangan natin i-deny, no matter what the outcome. Okay? Tandaan po natin, sa pangipagtrabaho, kapag sumunod na po tayo, pumasok tayo sa trabaho, then tuturuan tayo niyan. Ituturo sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin, kung ano dapat natin malaman. Tama? Pag nasa trabaho tayo. So gagawin mo o hindi? Of course, gagawin mo. Ngayon ang tanong, kapag ginagawa mo ang trabaho mo, ginagawa mo ayon sa panuntunan at nararapat tama sa pamantayan ng polisiya o policy ng kumpanya, kahit na ikaw ay nagkakamali at first, siyempre, nag-aaral ka at first, pagkakamali ka, may mga bagay na natitisod ka. But, as long as you are willing to do the job, inaaral mo talagang gusto mo matutunan at talaga namang nagkakaroon ka naman ng improvement, dito naman papasok yung tinatawag na grace. Ito yung grace. Bibigyan ka ng grace na sige, pagbigyan nyo pa yan. Para matuto pa. Hubugin nyo pa, i-train nyo pa. O, diba? Kaya mananatili ka. Ngayon, dahil sa pananatili mo, nung ikaw ay natuto, doon ka naging expert. Sa kabila ng paghihirap mo, na inaral, marami kang pagtitiis, marami mga persecutions, mga sinumbat sa iyo ng mga katrabaho, sinumbat sa iyo ng mga nasa paligid mo, but you remain, at hanggang sa dumating ang panahon, natutunan mo lahat ng bagay patungkol sa iyong sa pinasukang mong kumpanya. Then, pagdating ng panahon, dahil alam mo na ginagawa mo, ano na mangyayari? Magiging magaan ang trabaho mo. Kabisado mo na eh. When you become expert in your work, everything becomes easy. Pero hindi rin magtatapos. Kapag naging expert ka na sa pinapagawa sa iyo, ano mangyayari? Next is promotion. You will be promoted. Kasi madali na yung trabaho sa iyo, kaya mo na. Ngayon, there will be the next generations, ikaw naman ang magtuturo sa kanila. Hallelujah. Ganun po nag-a-uplift ang Diyos sa atin. Ganun po iniaangat ng Diyos ang mga nananatili sa Kanya. Despite ng mga persecutions, despite ng mga sufferings, kapag nananatili ka, then God will promote you. Bagay sa kumpanya. Even in your company. Hanggang ginagawa mo ng tama ang trabaho mo sa kumpanya, whatever your co-workers ano man yung sinasabi nila against you, paniniraman nila, tandaan po natin, ang Diyos ang nakatunghay. Kung tama ang yung ginagawa. In my word, sinabihan ako, hindi naman po sa but marami kasi naghangad ng mga position of the promotions. So anong ginawa nila? Siniraan nila ang iba, mga katrabaho nila para na sila mag-promote. Ako, hindi ako naghangad. Even Pastor Grace, hindi kami naghangad ng ganun. Ginawa namin yung parte ng trabaho namin. Whether they promote us or not, ginawa namin. So, anong nakita ng boss? Nung aking regional manager, nung sinabi niya, sabi niya, hindi ako sabi, ito, Herman, hindi sumipsip sa akin. Ano? Pero bakit nakakitaan na siya ang kanarapat na ma-promote? Kasi ginawa niya ng tama. Nanatili siya despite ng dami ng umalis dahil nahirapan sila. Mahirap talaga. Isipin mo sa trabaho ito, there are times na kailangan kong i-give up. Yung dami ko mga prinsipyo na natamaan, pero kailangan ko bang sundin, pakinggan yung sarili ko mga prinsipyo? O ang pinapagawa ng Diyos? Dito papasok yung ating pananampalataya. Despite na mga prinsipyo mo, mga old na mga paniniwala mo, o mga dati mong gawin na taliwas sa harapan ng Diyos, kapag pumasok ka sa relasyon sa Kanya, sa Panginoon Jesus, then, all of those things will be challenged upang sa ganoon, dumating ang panahon, kailangan mo maintindihan na dapat mong itapon yung dating ikaw na makasalanan, the desire of the flesh, yung mga pita ng laman na gustong-gusto mo, kailangan mong iwan yung mga prinsipyo yun.
Yung pride. Kaya nga yung katalan kayo na. Strip me out of my pride and possessions. Ano ba yun? Strip, tatanggalin sa atin ng Diyos yan. Yung pride, yung possessions. Ano ba yung mga possessions natin yan? Number one nga, yung pride. Possession natin yan dati. Kaya kailangan alisin ng Diyos. Ano ba yung mga pride, yung mga possession natin? Yung samaan ng loob. Possession mo yan Kaya matanggal sa yan. Ungratefulness. Yung mga gustong-gusto ng laman. Yung prinsipyo na hanggat malakas ka sa iyong physical, gawin mo, magpakasaya ka, magtrabaho ka, magpakasaya ka. Yun yung mga possessions natin, mga paniniwala na pride natin Oo, malakas ako ngayon, okay? Kaya magtatrabaho ako, magsasaya ako dahil malakas pa ako, bata pa ako. Tapos sasabihin niya, saka na lang ako lalapit sa Diyos pag okay na ang lahat sa akin, kapag maayos ng buhay ko, o kaya pag tanda ko, pag mahina na ako, saka na lang ako lalapit sa Kanya. Kasi, ano yun, wala na akong option pala din ng ganun. Last resort, ginagawa natin last resort o least priority ang ating Diyos. Hindi yung kalulugdan ng Diyos. Ano ba nasusulat? Remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang iyong madalikha sa panahon ng iyong kabataan. Yung kabataan po yan na yan ay hindi ibig sabihin na ay 20 years old ka pa lang, 30 years old ka pa lang. Hindi po yung kabataan. Kahit anong edad ka, ang tinatawag natin kabataan is hanggat malakas ka, hanggat manatitira kalakasan sa iyo, alalahanin mong paglingkuran ang iyong manlilikha. Yun yung sinasabi natin, that kapag pinaglingkuran mo siya, then, God will be with you, hindi ka pababayaan ng Diyos, and then He will reward you. Ang reward po ng Diyos ay hindi natin kayang pantayan. Ang mundong ito, kaya kang bigyan ng reward. Yes, of course, physically, materially, kaya kang bigyan ng reward ng mundong ito. Pero, no matter what reward, kahit gaanong abundant of reward na bigay sa iyo ng mundong ito, ng physical, tandaan mo, kung wala kang buhay na spiritual, all of these things, walang saysay. Hindi mo ito mapapakinabangan sa kabilang buhay. But, the spiritual reward na binibigay sa atin ng Diyos, may reward ka na spiritually dahil nagtataglay ka ng buhay na spiritual, and not only that, additional lang na maging ang mga bagay sa mundo ito, kakamtin mo din. Kung may tama kang prinsipyo ayon sa spiritual na pananampalataya, nasa katotohanan ka, nananatili ka, naninindigan ka sa katotohanan, kahit na anuman ang sitwasyon ng iyong buhay, naghihirap ka man, may sakit ka man ngayon, but if you commit yourself na manatili, panindigan ang sinasalita ng Diyos sa buhay mo, then, additionally, later on, your physical condition, your material condition, all of these things will be added unto you. Kaya nga, faith in Jesus, we lose nothing. Kahit sabihin natin, yung ating mga kagustuhan sa flesh, ay iniwan natin, losing the life, hindi naman actual losing yun. Bakit? Exchanging. Yung kagalakan mo sa mundo noon, ipagpapalit mo ng kagalakang panlangit. Kapag naranasan mo na ang kagalakang panlangit, then additional, of course, may buhay ka rin na ganap at kasiya-siya sa mundo ito. Dahil ang Diyos, hindi niya pinangako na puro spiritual lang tayo sa buhay nito, may flesh din tayo. Kaya ang pangako niya, buhay na walang hanggan, at buhay na ganap at kasiya-siya. And that's the promise of God. Sa pangipagtrabaho ko po, hindi madali. Isipin mo nga po bilang, siyempre, nagkaroon ako ng kaalaman sa katotohanan, napakadaming mga prinsipyo o pagkaisipan na dapat kong intindihin, isabay sa pagkipagtrabaho. Ngunit ang tanging hangad ko na sa kabila ng pakikipagtrabaho ko, paano ko mapapaluguran ang Diyos sa mga ginagawa ko? Paano ko masusunod ang prinsipyo ng Diyos sa mga ginagawa, maging sa pakikipagtrabaho? Naranasan ko a lot of stress, pressure, discomfort of the flesh. Pero hindi ko ron itinuon. Hindi ko roon tinapos.
nagkaroon din ng pagkakataon na parang gustong-gusto ko nang sumuko o umalis. Ngunit ano ba ang nagpatatag sa akin? Bakit ko ginagawa ang lahat ng bagay ito? Bakit ako nagtitiis dito? Dahil kung ito ang iniutos sa akin ng Diyos sa pagkakataon ito, I have to stick with it. Sabi ko nga, kung ito talaga kung ito muna ang pinapagawa sa akin ng Diyos, kailangan kong manatili. Dahil kung aalis ako, iiwanan ko to dahil pinanalangin ko rin naman talaga at sinagot ng Diyos ang panalangin ko, then iiwan ko, ano pa ang gagawin ko? Kung humihingi ako sa Diyos na hindi ko naman kaya tanggapin, binibigay na ng Diyos, ayaw ko naman tanggapin. Kaya nga sabi ni Job, karangyaan lang ba o kaginhawaan lang ba ang dapat nating tanggapin mula sa Diyos? O dapat din nating tanggapin kung ano yung mga ibibigay sa atin ng Diyos na sufferings? We have to accept both. Kasi dyan tayo hubugin ng Diyos. Kung karapat-dapat ba tayo? Even in your promotions, even in your work, even in your position na ibibigay ng Diyos maging sa Kanya kaharian. Karapat-dapat ba tayo na manatili sa Kanya? Eh siyempre, ayaw ng Diyos ng mga mahihina ang loob, yung mga pabago-bagong isip. Kapag nahirapan, ay, ayoko na pala. Hindi na pala ako. Di ba? Kaya nga, ang sabi ng Diyos, kapag ikaw ay yung lukewarm, pabago-bagong isip mo, wala kang paninindigan, God will spit you out. Alam mo, spit you out, idudura ka ng Diyos. Kasi wala kang kwenta. At ang mga dalangin mo, kapag ikaw na nanalangin, nag-aalinlangan ka, sabi, huwag mong aasahan na matatanggap mo ito. Same thing. Naghahangad ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero hindi mo naman kayang panindigan yung landas na itatahakin, then hindi mo ito makakamit. That's why we must seek. Ito yung sinasabi natin na seek first the kingdom of God and all these things will be given unto you. In Matthew 23, masyado ka nag-aalala. Bakit ka nagtatrabaho? Inaalala mo, kailangan paganda ang bahay ko. Kailangan maging maayos maging yung mga pananamit ko. Dapat sikat o dapat mapawaw ko yung mga nakakakita sa akin na iba na yung pananamit ko. Yun nga, inaalala ng mga pagano, yung mga damit nila, yung kakainin nila, ang sasabihin ng kapitbahay ko pag wala na akong pagkain na, di ba? Hindi na naghihirap ito na lang pagkain ko. Yun yung mga inaalala ng mga pagano. Pero ano ba ang higit na mahalaga? May pagkain ka, may damit ka, may maayos kang tirahan na hindi ka mandalamig, then you have a spiritual life, may relasyon ka sa Diyos, sumusunod ka sa harapan ng Diyos, and you are happy with God, then that is life. Natagpuan ang mong buhay. Kaysa naman dumating pa yung panahon na dahil sa dami ng yaman mo, takot ka nang iwan ang yaman mo sa mundo ito. Kaya ayaw mo nang, ayaw mo nang mamatay, takot ka nang mamatay. Dahil, paano na yung kayamanan ko? Ayaw ko muna, Lord. Sasabihin mo, Lord, huwag mo muna akong kunin. Marami pa akong kayamanan, hindi ko pa nagagastos lahat. Diba? Hindi po yun yung pinapagawa sa atin. Seek first the kingdom. Ano ba yung kingdom na yun? Unahin mo muna ang kalagayan ng iyong espiritu, na iyong kaluluwa, ang relasyon mo, o tamang relasyon, sabihin natin, tamang relasyon sa ating Panginoon Jesus, and all those things, hindi po kalalimutan ng Diyos yan. Yung sahod, parang ito lang yan nagtatrabaho ka. Regardless na isipin mo yung trabaho, yung sahod mo, ang focus mo, matapos mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ng kumpanya o dapat yung inutos sa'yo na task mo sa trabaho, gawin mo yan ng gawin. And then, pagdating ng kinseras katapusan, obligado sa sahod ka. Tama? Same thing with God. Gawin lang natin ang gawin. Unahin lang natin ang unahin kung ano ang gusto niya, and eventually, in the end, mararanasan mo lahat ng reward ng Diyos na ibibigay sa'yo. Hallelujah. Kaya seek first the kingdom of God and His righteousness, ang kanyang katwiran. Huwag yung sarili mong katwiran. Huwag yung sarili mong pag-iisip. Hallelujah. Tayo po ay manalangin.
sama-sama birthday panalangin at pagpasalamat kung ano nga po ang napakinggan natin sa araw na ito. Panalangin po natin na ang lahat ng mga inihayag ng Diyos sa atin ay mapay ating matutunan, mahubog pa tayo sa minarapat ng Diyos na buhay na bilang sumusunod sa kanyang katwiran at kalooban. Yung mga bagay na alalahanin natin sa mundo ito ay mapagtagumpayan natin, kundi higit natin na mabigyan ng halaga yung ating kalagayan muna. Aanin natin, kasi aanin natin ang buhay na ito. Kung ikaw naman may sakit, aanin mo ang material na bagay. Kung ikaw may sakit, ibig sabihin wala kang buhay. So ipalalangin natin at tagayin natin ang buhay na totoong nagmumula sa ating Panginoon Jesus. Let's shout the name Jesus and let's pray. Jesus! 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 Ang maraming Diyos na dakila, purihin ka. Tunay sa iyong kadakilaan, ikaw ang Diyos na nagtatagday ng buhay, nagbibigay ng buhay, at ang buhay nito ay kailanman hindi kayang pantayan ng mundo ito. Ang buhay nito ay hindi mo matatagpuan sa mundo ito sapagkat ang buhay nito nagmula sa iyo ay puno ng kagalakan, puno ng buhay na nagpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Ang mga pangailangan namin, ikaw nagkakaloob. Salamat nga po, Ama, na kami dinako mo sa lugar na ito. Ang mga salita mo ay patuloy minihahayag. Tinuturuan kami sa mga pagkakataon. Nagkaroon kami ng mga kahinaan. Marami kami mga panghihina. Marami kami mga sariling pag-iisip. Marami kami mga prinsipyo na dapat pang mabasag. Salamat dahil nga po masakit ba nito na sa aming mga damdamin. Ngunit alam namin ang mga salita mo ay hindi namin kaya baguhin at ang salita mo ay totoong nagbibigay ng buhay at kagalakan. Tulungan mo kami na mga salita mo ito, tulungan mo kami na mga katuroan mo ito ay maisabuhin namin, matutunan pa namin. Kami ay mamuhay ng ayon sa iyong minarapat at maranasan namin kagandahan loob mo, maranasan namin naman ang pagpapatawad mo, maranasan namin na tunay magkaroon ng kagalakan, tumatalikod sa mga kasalanan, tumatalikod sa mga dati namin gawin, at ang kagalingan nagmumula sa iyo, ang buhay nagmumula sa iyo, ang kagalakan, maging ang kayamanan man nagmumula sa iyo ang aming taglayin. Palitan mo ang aming mga kagalakang sa mundo ito ng mga kagalakang panlangit upang sa ganoon sa lahat ng pagkakataon matuto kami na maging magalak at that we will always delight in Jesus at all times. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Tayo po itadako sa ating Holy Communion. Sa mga kapatid po natin dyan na dapat po mag-commute, you can prepare a little glass of juice at maganda din po bread sa mga nandyan po. Sa lugar po ng Pampanga, kung marami po kayo dyan, bilhin na lang po kayo, kuha na po kayo isang bread loaf. Mula doon ay inyong hati-hatiin, paghati-hatian. Pagmumula sa isang loaf, no?